Good morning mga ka-agri. Yung umagang ito ay masyadong maaga. Dito po tayo sa lumang taniman ng ating lakatan. Ito po yung tsura niya. Masyadong masukal. Ay naku talaga. Parang yung gagawin po natin ito, yung magbabawas lang po tayo ng mga old leaves niya. Masyado ng marami. Ilang buwan nang hindi napuntahan halos. May mga bunga po siya yung kasingit ba dito. Narumba na nga oh. May mga tama ng banchitap. Pero yung gagawin lang po natin ay dilinisan lang yun. Tingnan natin ito. Yan po. Marami na dito dapat i-replant, hindi na replant. Yung dito ako nung natumba ito, may bunga pa naman sana oh. Natumba lang siya oh. Maaga pa masyado kasi mula dito ay pupunta pa tayo sa kabila. Doon sa ating goat area. So yung gagawin natin ay maglilinis na tayo dito. Hindi ko na ma-video ito kasi puspusan kong bilisan gawin mga ka-agri. Pakita na lang mamaya kung itsura pagkatapos malinisan. Sige po. Yun mga ka-agri, after 1 hour, more than 1 hour po ay medyo okay na. Okay lang ng konti. Nakapagkuha tayo dito ng natumba kasi isang puno kalanganin pa. Inuwan natin. Yan na po yung itsura. Nagbawas lang talaga tayo ng maraming old leaves at kami mga tama ng sigatoka kasi para medyo malinis na rin tingnan mga ka-agri. Compare po kanina na talagang hindi maiintindihan ni tsura. Ito po tinumba na natin yung may mga sakit na tama ng bansita para pag tumubo ulit yan ay talagang fully eradicate na lang. Ito yung tsura nya kasi matagal na yan dito. Ito kasi yung area na dapat nating i-abandon yung para marirehab, yung hayaan na lang mamatay lahat yung saging, papatayin na talaga lahat. Kaso is nasasayangan tayo. Yung pakpo, yung mga area niyang iba dyan oh. Masyado nang maluwag. So minimintin-mintin na lang natin paminsan-minsan. Kasi po may nakukuha pa naman tayong produkto dito kahit paano, kahit pa konti-konti lang. Nagbubunga na kasi yung iba, sayang naman. Pero hindi na tayo nagbalot ng mga bunga nila dito. Tingnan po yung itsura, at least po ay medyo okay na. Kasi compare po kanina talagang gubat na gubat yung itsura. Hanggang dun po sa ilalim. Dami sana i-rehab oh. Kung may re-replant lang sana yan dito lahat-lahat. Pwede pa siguro umabot ng mga 150 kapuno yung pwedeng matransplant. Kaso wala na tayong time. Kasi nagtatanim tayo ng lakatan dun sa kabila. Dun yung malapad dating tanim at saka bago. At dun tayo nakakonsentrate. Kasi ito luma yung ditong area na ito. Matagal na itong tinanan dito ng lakatan. Pag may tinatamaan ng bansita, pinapatay na lang eradicate at saka nagre-replant. Okay pa naman yung iba pero mahirap na po kasi talaga pag talagang heavily contaminated na po ng tawag ng banchitap at saka wilt. Maraming tama ng wilt dito eh. So pero ito mga iba matataas na tangkad, may mga bunga. Sayang eh, sayang pag talagang itutumba mo na lang. Kaya puno no. Yan mga malaking tinumba na natin. May mga tama na yan. Yung ginagawa po kasi natin, pinapatubo na lang ulit yan. At saka binubuhusan ng tawag kahit anong klase ng herbicide yung mga dulo ng dahon para po totally mamamatay lahat hanggang sa corm. Para hindi na po gaganap yung sakit na banchitap. Yung natitirang nabubuhay, natutubo yan. Inalagaan na lang natin dito ng pachamba-chamba. Yun lang. Hanggang kaya lang. Pag wala na, hinayaan na lang. Kasi nakakonsentrate na tayo dun sa kabila. Pero at least po ay medyo okay na. May nagawa na tayo ngayong umaga. Ang paglilinis dito sa lumang tiniman natin. Dati po itong tinaman natin ng 400 kapuno dito eh. Yun po, 400 kapuno. Di medyo maharami-rami na din. Pero kasi sa ngayon po yung taniman natin sa kabila. Mas malapad po yun ng halos 3 beses dito. Sabi ko nga nasa marapit na 900 yun. Pero hindi masyadong na-maximize ito. Dati kasing tinamnan masyadong na-maximize yung area dito. Kaya nakapasok yung 400 kapuno. Pero palagay ko wala. Sa ngayon kung i-rehab 300 lang. Mga ganun lang kadami. And yung ba dito ilang beses nang na-replant. Pero gumaganda pa rin. Kulang sa talaga alaga yan dito eh. Pero kita nyo naman mga ka-agri, tumatangkad, gumaganda pa rin yung saging. So
kinukontinue na lang natin. So yun po, hindi tayo magtatagal dito kasi tatransfer pa tayo dun sa kabilang farm natin para mapakita sa inyo yung tawag, yung diferensya ng mga lumang saging. Ito po ay nasa papasok na po ng more than 5 years na nga eh. Magsi 6 years na yan dito, more than 6 years na nga siguro eh. Hindi lang natin na balikan ka uli yung kanyang history. Marami nang dapat i-rehab na namin na gaya po nito. Walang tanim hanggang doon. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 pa sana nakapuno yan dito. Kaso may mga tama na. Dapat kasi mapuksa talaga muna bago tamnan ulit. Kasi pag tinamnan mo yan ulit, andyan pa rin yan yung yung virus. Wala. So yung pinakamaganda sana ay ubusin, nalipulin na lang lahat. At saka ay patayin ng lahat ng mga saging na yan dito sa area. Hayaan lang at least mga 2 taon para po makaalis yung tawag, yung virus. At saka ayun, parang masanitize siya para clean siya ulit pagtamnan. So sige po, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Dugtungan natin video natin mamaya pag may time pa ng kung ano diferensya nito dito, itsura compare po doon sa kabilang sagingan natin mga ka-agri. Sige po, compare po dito sa ating bagong taniman dito na sa isang area natin, sa bagong area natin mga ka-agri. Tingnan nyo, napakalayo na po talaga ng diferensya, ano. Ibang iba po kasi itsura ng mga bagong tanim. Tingnan nyo po, yung mga bagong tanim compare po sa matagal nang itinanim na ano lang tayo, nagtawag doon, nagmi-maintain. Pero syempre po, kahit ilang taon nang natanim yung ating lakatan, pero kung productive pa rin, okay pa rin po yun. Hindi na talaga marireach yung sinasabi nating maximum na yield niya, at saka yung maximum niyang magiging gain dyan, na magiging pera. Pero at least po, gaining pa rin kasi konti na rin lang naman yung ating binibigay na time, oras, farm inputs dun po sa lumang farm natin compare po dito sa bago. So yun po yung pinagkaiba sa itsura, sa linis, sa dating ng area. Umiiba po talaga after a couple of years kasi lahat naman kasi talaga tumatanda eh. Umiiba na kasi talaga yung kahit anong kasing tanim pa yan, commodities pa yan. Pero kung masinop lang sana sa management sa pag sunod araw-araw ng need ng isang area, ng isang lakatan plantation, ay sigurado po tayong mamimaintain pa rin po, pag binigay pa rin po yung tamang micronutrients, microelements na pagkain sa lupa, sa abono, at saka sa pagbibigay ng kaukulang atensyon, mga ka-agri. Kahit doon kanina galing sa ating lumang area ng Lakatan Farm, pwede pa rin pong makikitang ganito ka-healthy. Doon kasi pinabayaan na lang. Pero kung talagang ginawa natin na parang continuous yung yung management, i-maintain mo pa rin yung isang puno for 2 by 2 meters na planting distance, magiging ganito pa rin. Bigyan mo ng enough na organic at inorganic na abono, at kung anong need niya, bibigay mo lang, pwedeng ma-maintain pa rin natin talaga yung ating pagsasaka sa lakatan. Ganun po kasi yun. For how many years na naging experience po natin ng pagtatanim ng lakatan, alam na natin talaga kung anong dapat gawin. Dahil kasi nga concentrated na tayo dito sa bagong area na ito, kulang na po talaga yung time na may bigay natin doon sa kabila. Kasi medyo may kalayuan po doon, yung distansya mula doon papunta rin dito. Kaya medyo magastos na rin po sa gas sa ating motor, at saka sa talaga, sa talaga ng time, mahirap po talaga. Pag isang area lang sana, kahit gaano kalapad yon, kung isang area mas po siya, mas hindi po siya mahirap, mas madali po siyang ma-manage mga ka-agri. So yon, nakita natin diferensya doon sa luma compare po dito sa bago nating mga tanim na lakatan. Sana po ay dyan pa rin kayo, humantabay sa ating mga videos. Pero yun talaga yung dapat natin gawin. Kahit matanda na yung mga tanim natin, alagaan pa rin natin para magmukhang ganito pa rin. Yan po, pwedeng bumalik sa ganitong mukha kahit na matanda na. Tingnan nyo naman ang puno, ganda.
So hindi na po natin pagtatagalin, hanggang dito na lang. This is your friend once again, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Hanggang sa muli. Continue helping each other always. Babush, babush, babush. Bye bye na.